biyahe ko sa Bhutan, The Bhutan experience. And now, isang once-in-a-lifetime trip. Sa sandaling nakaapak ako sa kaharian nito, tila nakapasok ako sa isang wildlife mecca, kung saan ang kalikasan at tradisyon ay magkayakap. Sa gilid ng daan, bumibida ang iba't ibang uri ng hayop. Nakakahilo sa dami ng aking nakikita. Para bang nasa loob ako ng dambuhalang zoo. Ang kaibahan lang, walang rehas. Isa pang bonus doon, hindi sila kailangang hanapin. Walang hindi nakakabighani sa lugar na ito. Sa gubat na ito, isang reddish-brown na balahibo ang nangibabaw. Ang endangered species na red panda. yan ang red panda. Size niya a little bit bigger than the civet cat. Yeah. Thank you, it's so lucky. Coloration. The face is so cute. Looks like a fox. Naabutan naming nagpapahinga ito sa itaas ng puno at nagmamasid sa paligid. Kailangan namin maging tahimik para hindi namin siya mabulabog. So ito yung habitat ng red panda. Nandito kami sa mataas na elevation and look at that, until my back. There are tiny bamboos. Yung mga bamboos dito maliliit lang, ano? Forest, tapos yun yung mga bamboo, oh. Yung kinakain nila. Mga red panda. You found the red panda. And what's so spectacular is we're so close. And dahil natutulog lang siya dito. Ang ganda ng tama ng araw sa kanya. The red panda, thank you. It's there. Saw it. Oh my God, group hug. Group hug. We saw the red panda. Ang tirahan ng red panda may maliliit na bamboo. Sa mga kawayan, may namataan kaming cute na nilalang. Isang pale-billed parrotbill, kung saan abala itong magngat ng malambot na bahagi ng kawayan. It's eating the fiber. Hanggang sa lumipad ito. Kilala ang Bhutan sa Budismo. Kaya sa stay ko rito, bumisita rin ako sa kanilang templo. Habang nasa daan, napahinto ang aming grupo. Yan, nandito kami. Papunta sa temple. And sinakita kami yung first yak. Yaks namin. Kulay itim. Nadaanan namin ang kampanteng nagpapahinga sa malawak na damuhan ang mga yak. Sila ay isang uri ng long-haired bovid o kabilang sa pamilya ng mga baka. Matatagpuan sila sa mga high-altitude regions ng Himalayas. Kabilang na dito ang Bhutan. Ang hayop na ito sanay sa malamig na ihip ng hangin ng Himalayas. Sa Bhutan, ang bawat sulok, obra maestra ng kalikasan.
Yes. Wow. Namangha ako sa ganda ng waterfalls na bumulaga sa gilid ng daan. Bukod sa breathtaking na view, naagaw ang aming atensyon sa mga residente ng Talon. Baby monkeys, oh. Oh, cute. Ang grupo ng Assamese makak na ito tila may sariling family outing. Naghahabulan at paakyat-akyat sa batuhan. Habang ang batang unggoy na ito, bantay sarado ng kanyang nanay. Tulad ng tao, ang ilang batang unggoy, ginawa pang shower ang falls. Ayaw magpaawat sa paliligo. Where? Where? Taking a bath. Yeah. It's cold. Cold shower. Kahit malamig, deadma lang ito sa kanila. Oh, yeah. Oh, I cannot stand that cold. Ang kanilang balahibo kumakapal sa tuwing dumarating ang taglamig. Ito ang nagsisilbi nilang proteksyon para mapanatili ang init ng katawan sa gitna ng malamig na klima. Oh, yeah. Pero hindi lang ang Assamese makak ang may sariling winter coat. Dahil maging ang iconic mammal ng bansang ito, binayaan din ng insulating fur. Ito ang takin, ang pambansang hayop ng Bhutan. Isa itong malaking uri ng hoofed mammal na matatagpuan sa Eastern Himalayas at minsan makikita rin sa kagubatan ng China, India at Myanmar. Bukod sa makapal na balahibo, ang kanilang katawan ay naglalabas ng isang uri ng natural oil. Ito ay nagsisilbi nilang raincoat. Binabalot nito ang kanilang balahibo para hindi sila agad mabasa ng tubig at niebe. Kaya nananatiling tuyo ang kanilang katawan. They look so, no? Parang mamot na kalabao na baka. They look like buffaloes. Naabutan kong nagpapalamig ito sa sapa. Habang ang iba naman, abalang kumain at minom ng tubig. Ang kanilang bigat umaabot ng halos 600 kilo o kasing bigat ng isang maliit na kotse. Pero sa kabila nito, napakabilis nilang umakyat sa mga matatarik na bundok. Sa hindi kalayuan, isang lalaking sambar deer naman ang napatigil dahil sa kanyang sakay sa likod. Ang mga uwak kasi, target ang mga kuto pati na rin ang dead skin sa sungay ng usa. Libreng cleaning service para kay sambar. Sa ibaba naman, isa pang squirrel ang sumulpot. Pero may kasama siya. Isang ibon na nakikiusosyo kung ano ang kinakain ng squirrel. Na parang gusto rin niyang tikman ang kinakain nito. Ang mga tagpong ito sa pagitan ng mga wildlife ng Bhutan, paalala kung gaano kayaman at katingkad ang buhay sa gitna ng kagubatan. Kung gaano kalalim ang kanilang respeto na ibinibigay sa mga buhay ilang. Dito, ang mga hayop ay hindi lang bahagi ng tanawin. Sila ay bahagi ng kanilang kultura at pananampalataya. Maraming salamat sa panonood ng Born to be Wild. Para sa iba pang kwento tungkol sa ating kalikasan, mag-subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel.